Sa gilid ng isang maruming estero, sa bayan ng San Roque, ay nakatira ang isang binatang basuriro na nagngangalang Jason. Maliit lamang ang kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Kapag umuulan ay pumapasok ang tubig sa bubong at kapag tag-init naman ay tila pugon sa loob dahil sa tindi ng init. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay ay hindi kailanman natutong magnakaw o manlamang si Jason. Lumaki siyang marangal dahil sa mga aral ng kanyang yumaong ina. Tuwing madaling araw ay nagigising siya bago pa sumikat ang araw. Bitbit niya ang isang lumang sako at kariton habang naglalakad sa mga kalsada upang mangalap ng bote, plastik, bakal, at anumang maaaring ibenta sa junk shop. Marami sa bayan ang umiiwas sa kanya dahil mabaho raw ang kanyang trabaho. May mga batang tinutokso siya habang siya'y dumaraan. "Basurero! Basurero!" sigaw ng ilan habang nagtatawanan. Ngunit hindi pinapansin ni Jason ang mga ito. Sanay na siya sa pangmamaliit ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanya ay may maipambili siya ng pagkain araw-araw. Isang umaga ay masama ang panahon. Maitim ang ulap at malamig ang hangin. Maraming tao ang nagmamadaling umuwi dahil inaasahang bubuhos ang malakas na ulan. Ngunit si Jason ay patuloy pa rin sa paghahanap ng mapapakinabangan sa tambakan ng basura sa dulo ng bayan. Ang lugar na iyon ay kinatatakutan ng marami. Bukod sa mabahong amoy ay sinasabing may mga kababalaghang nagpapakita roon kapag sumasapit ang gabi. May ilan pang nagsasabing may mga nawawalang tao na hindi na muling nakita matapos pumunta roon. Ngunit para kay Jason ay wala siyang panahon upang matakot sa mga kwento. Gutom ang mas kinatatakutan niya kaysa multo. Habang siya'y naghahalongkat ng mga bakal at lumang kagamitan, ay may nakita siyang kakaibang bagay na kalahating nakabaon sa putik. Isa itong maliit na kahong kulay ginto na nababalutan ng kalawang at makapal na dumi. Nagtaka siya dahil hindi pangkaraniwan ang itsura nito. Mukhang napakatanda na, ngunit tila may kakaibang kinang na lumalabas mula rito kahit natatakpan ng putik. Maingat niya itong hinugot. Mabigat ito para sa maliit na kahon. Nang kanyang punasan gamit ang basahan, ay nakita niya ang mga kakaibang ukit sa paligid nito. Para itong sinaunang baul na ginagamit sa mga lumang alamat. Baka mahal ito, bulong niya sa sarili. Naisip niyang baka maaari niya itong ibenta sa mayamang kolektor ng mga antigong gamit sa kabilang baryo. Tuwang-tuwa siya dahil baka sa wakas ay magkaroon siya ng sapat na pera upang makabili ng bagong bubong para sa kanilang bahay. Ngunit nang kanyang subukang buksan ang kahon, ay hindi ito gumagalaw. May nakapulupot na bakal na tila kandado, ngunit walang butas para sa susi. Dinala niya ito sa ilalim ng isang malaking puno upang doon linisin. Habang kinukuskus niya ang takip, ay napansin niyang umiinit ang kahon. Biglang lumakas ang hangin. Umaling-aungaw ang kulog sa kalangitan.
Natigilan si Jason nang makita niyang unti-unting umiilaw ang mga ukit sa kahon. Napaatras siya. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang tinig. "Tulungan mo ako." Napalingon siya sa paligid, ngunit walang ibang tao roon. "Tulungan mo ako." Mas malinaw na ngayon ang boses. Nanginginig na hinawakan ni Jason ang kahon. Doon niya napagtantong sa loob mismo nang gagaling ang tinig. "Kung sino ka man, paano kita matutulungan?" Nanginginig niyang tanong. "Palayain mo ako." Biglang kumislap ang kahon at bahagyang bumukas ang takip nito. Sa loob ay may maliit na kristal na kulay bughaw. Umiikot ito habang naglalabas ng maningning na liwanag. Hindi maintindihan ni Jason ang kanyang nakikita. Pagkatapos ay may lumabas na manipis na usok mula sa kristal. Unti-unti itong nabuo hanggang maging anyo ng isang napakagandang babae na nakasuot ng makinang nakasuotan na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Napahinto sa paghinga si Jason. Mahaba ang buhok ng babae na tila umaagos na pilak. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Nakalutang siya sa hangin habang nakatingin kay Jason. "Ako si Ana," wika ng babae. Isang diwata na ikinulong sa sisidlang ito ng isang sakim na mangkukulam. Hindi makapaniwala si Jason sa kanyang nakikita. "Di diwata?" Tumango si Ana. "Mahigit 100 taon akong nakakulong rito. Marami ng taong nakakita sa kahong ito, ngunit walang nagkaroon ng pusong tulungan ako. Ang iba ay natakot. Ang iba na may sinubukang ibenta ako para sa kayamanan." Tahimik lamang si Jason habang pinagmamasdan ang diwata. "Ngunit ikaw," pagpapatuloy ni Ana, "ikaw ang unang taong humawak sa sisidlang ito nang walang kasakiman sa puso." Napailing si Jason. "Hindi totoo iyon. Akala ko nga maibebenta ko itong kahon." Ngumiti si Ana. "Ngunit hindi mo ako sinaktan. At nang marinig mo ang aking tinig ay pinili mong makinig." Hindi malaman ni Jason ang sasabihin. Ngayon lamang siya nakakita ng nilalang mula sa alamat. "Paano ka nakulong?" tanong niya. Nagdilim ang mukha ni Ana. "Noong unang panahon ay tagapag-ingat ako ng kayamanan ng kagubatan. Maraming tao ang lumalapit sa akin upang humingi ng tulong. Ngunit may isang mangkukulam na naghangad ng aking kapangyarihan. Nilinlang niya ako at ikinulong sa sisidlang ito upang maagaw ang aking mahika." Nasaan na siya ngayon? Matagal na siyang namatay. Ngunit naiwan akong nakakulong dahil walang taong marunong sumira sa sumpa. Paano kalalaya? Tanging isang taong may mabuting puso ang maaaring bumasag sa tanikala ng kahon. Biglang lumiwanag muli ang mga ukit sa sisidlan. Unti-unting nabasag ang bakal na nakapulupot dito. Nayanig ang lupa. Kasabay nito'y bumuhos ang malakas na ulan. Tuluyang nabuksan ang kahon at isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa paligid. Napapikit si Jason.
Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay nakita niyang tuluyan ng malaya si Ana. Hindi na siya usok lamang, kundi isang tunay na nilalang na nakatayo sa harapan niya. Humina ang ulan sa kanilang paligid na tila may pumipigil dito. Lumuhod si Ana sa harap ni Jason. "Maraming salamat," mahina niyang sabi. "Matagal kitang hihintayin kung hindi mo ako natagpuan." Namula si Jason at agad siyang napailing. Wala iyon. Kahit sino naman siguro ay tutulong. "Hindi lahat," sagot ni Ana. "Sa mundong ito, kakaunti na lamang ang mga taong marunong maawa." Tahimik na tumingin si Jason sa paligid. Ngayon lamang niya naramdaman ang kakaibang katahimikan ng lugar. Kahit ang amoy ng basura ay tila nawala. "Bilang pasasalamat," sabi ni Ana, "nais kong suklian ang kabutihan mo." Umiling agad si Jason. "Hindi ko kailangan ng kapalit," ngumiti ang diwata. "Iyan mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang pagpalain." Itinaas ni Ana ang kanyang kamay. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliwanag ang buong tambakan ng basura. Ang mga sirang bakal ay naging makinang napilak. Ang mga bote ay naging kristal. Ang mga basurang nakakalat ay tila naglaho. Hindi makapaniwala si Jason habang nakatingin sa paligid. Pagkatapos ay may lumitaw na isang supot na puno ng gintong barya sa kanyang harapan. Napaatras siya. Ano ito?" "Simula pa lamang iyan," sabi ni Ana. "Hindi habang buhay kang maghihirap. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ito. Tinanggap mo ako kahit isa lamang akong bihag na hindi mo kilala," sagot ng diwata. "Hayaan mong tulungan naman kita." Napatitig si Jason sa mga gintong barya. Kahit kailan ay hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming kayamanan. Ngunit higit sa lahat ng iyon ay hindi niya maalis sa isip ang tanong, bakit sa dami ng tao sa mundo ay siya pa ang nakatagpo sa diwata? Hindi pa niya alam na ang araw na iyon ang tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. At kasabay ng kanyang biglaang pagyaman ay magsisimula rin ang inggit, kasakiman at panganib mula sa mga taong magnanais maagaw ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng diwata. Hindi makatulog si Jason ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang supot ng gintong baryang ibinigay ni Ana. Nakapatong iyon sa ibabaw ng kanilang lumang mesa habang sinisinagan ng mahinang ilaw mula sa gasera. Tahimik ang kanyang maliit na bahay, ngunit magulo ang kanyang isipan. Hindi niya malaman kung panaginip lamang ba ang lahat ng nangyari sa tambakan ng basura o tunay ngang may diwata siyang nakilala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang gintong barya. Mabigat ito at malamig sa kanyang palad. Nang itapat niya sa ilaw ay kumislap ang kakaibang marka sa gitna nito. Hindi iyon mukhang ordinaryong pera. Napaupo siya sa gilid ng kama. Mula pagkabata ay hirap na siya sa buhay. Maraming beses siyang natutulog ng walang laman ang tiyan. May mga araw pang tubig lamang ang kanyang iniinom upang malimutan ang gutom. Ngunit ngayon,
ay may kayamanan siyang nasa harapan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit nakasara ang bintana. Kasabay niyon ay unti-unting lumitaw si Ana sa tabi ng mesa. Napalingon agad si Jason. "Di Diwata." Ngumiti si Ana habang nakatingin sa kanya. "Hindi ka pa rin mapakali." Napakamot sa ulo si Jason. "Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong gawin dito." Tinuro niya ang supot ng ginto. Lumapit si Ana at marahang hinawakan ang mga barya. "Hindi lahat ng kayamanan ay biyaya," sabi niya. "Minsan, nagiging dahilan din ito ng kapahamakan." Napatigil si Jason. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Kapag nalaman ng ibang tao na may yaman ka, magbabago ang tingin nila sa iyo. Ang mga dating nangmamaliit ay maaaring magkunwaring mabait. Ang iba na may maiinggit." Tahimik na yumuko si Jason. Alam niyang totoo ang sinabi ni Ana. Sa tagal niyang mahirap ay nakita na niya kung paano magbago ang ugali ng tao dahil lamang sa pera. "Kaya kailangan mong maging maingat," dagdag ni Ana. Tumango si Jason. "Pero paano ko magagamit ito? Hindi naman pwedeng bigla akong bumili ng malaking bahay. Magtataka ang buong bayan." Bahagyang ngumiti si Ana. "Marunong kang mag-isip. Iyan ang mabuti." Naglakad ang Diwata papunta sa maliit na bintana ng bahay. Sa labas ay malakas pa rin ang ulan. "Unti-unti mong baguhin ang buhay mo," sabi niya. "Hindi kailangang malaman ng lahat ang tungkol sa akin." Biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Jason. Mabilis na naglaho si Ana na parang usok. Kinabahan si Jason at agad itinago ang supot ng ginto sa ilalim ng kama bago lumapit sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa. Matandang babae ito na madalas tumulong sa kanya kapag wala siyang makain. "Jason," sabi nito, "may pagkain ako rito. Baka hindi ka pa naghahapunan." Napangiti si Jason. Maraming beses na siyang tinulungan ni Aling Rosa kahit kapos din ito sa buhay. "Maraming salamat po," sabi niya habang tinatanggap ang maliit na lalagyan ng lugaw. Ngunit napansin ni Aling Rosa ang kanyang namumulang mata. "May problema ka ba?" Umiling agad si Jason. "Wala po. Pagod lang." Hindi na nagpumilit ang matanda. Pagkaalis nito ay muling naupo si Jason sa loob ng bahay. Tinitigan niya ang lugaw na dala ni Aling Rosa. Naalala niya kung ilang beses siyang natulungan ng matanda noong wala siyang trabaho. Maya-maya ay muling lumitaw si Ana. "Mabait ang babaeng iyon," sabi ng Diwata. Tumango si Jason. "Kung wala siya, baka noon pa ako namatay sa gutom." Napangiti si Ana habang nakatingin sa kanya. "Hindi mo pa rin iniisip ang sarili mo kahit may kayamanan ka na." Tahimik na yumuko si Jason. "Alam ko kasi ang pakiramdam ng naghihirap." Nakatitig lamang si Ana sa kanya na tila humahanga.
Kinabukasan ay maagang nagtungo si Jason sa palengke. Bitbit niya ang ilang gintong bariyang balot na balot sa tela. Kabado siya habang naglalakad. Pakiramdam niya ay alam ng lahat ang kanyang lihim. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan ng mga antigong alahas. Naroon ang matandang negosyanteng si Mang Fredo. "Anong maipaglilingkod ko?" tanong nito. Dahan-dahang inilabas ni Jason ang isang gintong barya. Nanlaki agad ang mata ng matanda. "Saan mo nakuha ito?" "Minana lang po," mabilis na sagot ni Jason. Maingat na sinuri ni Mang Fredo ang barya. "Napakatanda nito," bulong niya, "at purong ginto." Lalong kinabahan si Jason. "Magkano po kaya?" Sandaling natahimik ang matanda bago siya tumingin kay Jason. "Kung gusto mo, bibilhin ko ito." Nang marinig ni Jason ang halaga, ay halos mawalan siya ng hininga. Hindi niya akalaing ganoon kalaki ang katumbas ng isang barya lamang. Nanginginig niyang tinanggap ang pera. Pagkalabas niya sa tindahan, ay pakiramdam niya'y nananaginip pa rin siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay may hawak siyang malaking halaga ng pera. Hindi na niya kailangang mamroblema kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, ay may mga matang lihim na nakatingin sa kanya. Dalawang lalaki sa kabilang kanto ang nakapansin sa kanyang paglabas sa tindahan ni Mang Fredo. Isa sa mga ito si Bruno, isang kilalang siga sa bayan. "Hindi ba't basurero lang iyon?" tanong nito sa kasama. Tumango ang isa. "Bakit kaya parang biglang nagkapera?" Nakangising tumingin si Bruno sa direksyon ni Jason. May tinatago ang taong iyon. Hindi alam ni Jason na mula sa araw na iyon ay magsisimula ng bantayan ng mga mapagsamantalang tao ang kanyang bawat kilos. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang bumili ng maraming pagkain. Tinapay, bigas, delata, karne. Mga bagay na noon ay bihira lamang niyang matikman. Halos maiyak siya habang inaayos ang mga ito sa mesa. Habang kumakain ay muling nagpakita si Ana. "Masaya ka ba?" tanong ng diwata. Tumango si Jason habang pinipigilan ang luha. "Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito karami." Tahimik na napatingin si Ana sa kanya. Noon niya lalong nakita kung gaano kahirap ang naging buhay ng binata. "Jason," mahina niyang sabi, "marami ka pang matutulungan gamit ang biyayang ito." Ngumiti ang binata. "Oo, ayokong maranasan ng iba ang mga naranasan ko." Hindi na malayan ni Jason na habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti ring lumalalim ang tingin sa kanya ni Ana. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagkakakulong, ay ngayon lamang siya nakatagpo ng taong mabuti kahit mahirap. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ay naramdaman ng diwata ang kakaibang init sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng unti-unting pagbuti ng buhay ni Jason, ay papalapit din ang panganib. Dahil may mga taong handang gumawa ng masama
upang maagaw ang lihim na kayamanang nasa kanyang kamay. Mabilis na kumalat sa buong bayan ng San Roque ang balitang biglang nagkapera si Jason. Noon ay simpleng basurero lamang siyang halos walang makain araw-araw. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw ay napansin ng mga tao na nakabibili na siya ng disenteng pagkain, bagong damit at mga gamit para sa kanyang bahay. Hindi iyon nakaligtas sa mapanuring mata ng mga kapitbahay. Habang naglalakad si Jason sa palengke isang umaga, ay naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. Hindi kaya may ninakaw iyon? Baka naman nakakita ng nakatagong yaman. Imposibleng yumaman agad ang isang basurero. Nagkunwari na lamang siyang walang naririnig, ngunit sa loob-loob niya ay kinakabahan na siya. Naalala niya ang babala ni Ana. Unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang mga dating umiiwas ay biglang bumabati. Ang mga dating nangungutya ay pilit nakikipagkaibigan. May ilan pang kunwaring nangangamusta, ngunit halatang gusto lamang malaman kung saan nanggaling ang kanyang pera. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya si Aling Rosa na nakaupo sa harap ng kanyang pintuan. "Jason," sabi ng matanda, "totoo bang mayaman ka na?" Napakamot sa ulo ang binata. "Hindi naman po mayaman, medyo sinuwerte lang." Ngunit hindi naniwala si Aling Rosa. Matagal na niyang kilala si Jason. Alam niyang may tinatago ito. "Anak," mahinang sabi ng matanda, "mag-ingat ka. Kapag may pera ang isang tao, maraming gustong sumunod sa kanya." Tumango si Jason. "Opo." Hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Alam niyang mabuti ang puso ng binata at ayaw niyang pangunahan ito. Kinagabihan ay muling nagpakita si Ana sa loob ng bahay. Tahimik siyang nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan sa labas. "May problema ba?" tanong ni Jason. Humarap si Ana sa kanya. "May mga matang nakamasid sa bahay mo." Nanlamig si Jason. "Ano?" "Kanina pa may dalawang lalaking palakad-lakad sa labas." Dahan-dahang sumilip si Jason sa maliit na siwang ng bintana. Nakita niya sina Bruno at ang kasama nitong si Dencio na nakatayo sa ilalim ng poste habang nakatingin sa kanyang bahay. Mabilis siyang napaatras. "Sila iyong mga sigarito sa bayan," mahina niyang sabi. Tahimik na nag-isip si Ana. "Pakiramdam ko'y naghihinala sila sa iyo." Napaupo si Jason habang kinakabahan. "Ano bang gagawin ko?" "Wala kang dapat ikatakot hanggat wala silang nalalaman." Ngunit kahit sinabi iyon ni Ana, ay hindi pa rin mapalagay si Jason. Pakiramdam niya'y may panganib ng papalapit. Kinabukasan ay nagpasya siyang pumunta sa junk shop upang magtrabaho muli tulad ng dati. Ayaw niyang isipin ng mga tao na bigla na lamang siyang tumigil dahil sa pera. Habang nagtutulak siya ng kariton, ay marami ang nagtatakang nakatingin sa kanya. "Mayaman ka na pala, bakit namamasura ka pa rin?" tanong ng isang lalaki. Ngumiti lamang si Jason.
trabaho ko pa rin ito. Ngunit may ilang natawa. Para sa kanila ay hindi normal ang isang taong nagkapera ngunit patuloy pa ring namumulot ng basura. Hindi alam ng mga tao na pilit lamang pinapanatili ni Jason ang dating takbo ng kanyang buhay upang hindi mahalata ang kanyang lihim. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo siya sa likod ng palengke upang mangolekta ng mga bote. Habang siya'y abala, ay may biglang humablot sa kanyang balikat. Nagulat siya nang makita si Bruno. Kasama nito si Dencio. Malalaki ang katawan ng dalawa at kilalang mahilig manakit sa bayan. Jason, nakangising sabi ni Bruno, "Parang ang ganda yata ng buhay mo ngayon." Piliting ngumiti si Jason. "Hindi naman." "Talaga ba?" singit ni Dencio. Bakit sabi nila marami ka raw pera?" "Kaunting ipon lang." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Halatang hindi sila naniniwala. Lumapit si Bruno hanggang halos magdikit ang kanilang mukha. "Makinig ka," malamig nitong sabi. "Ayaw namin ng sinungaling." Napaatras si Jason. "Hindi ako nagsisinungaling." Biglang hinawakan ni Bruno ang kwelyo ng kanyang damit. "Saan mo nakuha ang pera mo?" Hindi agad nakasagot si Jason. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Bruno. "Sagutin mo ako." Bago pa man makapagsalita si Jason, ay biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Nalaglag ang mga timba at bote sa likuran nila. Nagulat ang dalawang siga. Kasabay niyon ay may narinig silang mahinang bulong na tila nanggagaling sa hangin. "Lumayo kayo." Namutla si Dencio. "Bay Bruno, may narinig ka ba?" Ngunit bago pa sila makakilos ay biglang nabasag ang isang bote malapit sa kanilang paa. Napaatras agad ang dalawa. May multo yata rito," sigaw ni Dencio. Mabilis silang tumakbo palayo. Naiwan si Jason na nagtataka. Maya-maya ay naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang tabi. Unti-unting lumitaw si Ana. "Hindi ko sila hinayaang saktan ka," sabi nito. Napabuntong hininga si Jason. "Salamat." Ngunit seryoso ang mukha ni Ana. Mas magiging mapanganib ang mga susunod na araw. Bakit? Dahil nagsisimula ng maghinala ang mga tao. Tahimik na yumuko si Jason. Alam niyang tama ang diwata. Habang tumatagal ay mas lalong magiging mahirap itago ang katotohanan. Kinagabihan ay may dumating na hindi inaasahang bisita sa kanyang bahay. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harapan. Maraming usisero ang napatingin. Mula rito ay bumaba si Don Emilio, ang pinakamayamang negosyante sa bayan. Halos lahat ay takot sa matandang iyon dahil kilala itong tuso at sakim. Maging si Jason ay nagtaka kung bakit ito naroon. Kumatok si Don Emilio sa kanyang pinto. Nang pagbuksan niya ito ay ngumiti ang matanda. "Magandang gabi, Jason." "Magandang gabi po. Maaari ba akong pumasok?" Kabado ngunit tumango si Jason.
Pagkapasok ni Don Emilio ay pinagmasdan nito ang buong bahay. Balita ko'y sinuwerte ka raw. Hindi agad sumagot si Jason. May mga bagay kasi akong gustong malaman, pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang nauupo. Anong bagay po? Tumitig si Don Emilio sa kanya. May nagsabi sa akin na nagbebenta ka raw ng sinaunang gintong barya. Nanlamig si Jason. Opo. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha iyon. Tahimik ang buong bahay. Ramdam ni Jason ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung magsisinungaling ba siya o magsasabi ng totoo. Ngunit bago pa siya makasagot, ay napansin niyang biglang gumalaw ang apoy ng gasera. Unti-unting lumamig ang paligid. Alam niyang naroon si Ana, at pakiramdam niya'y hindi nito gusto ang pagdating ng matandang negosyante. Ngumiti ng bahagya si Don Emilio. Jason, mahina niyang sabi, "Huwag kang matakot sa akin. Gusto lang kitang tulungan." Ngunit sa mga mata ng matanda ay may kakaibang kislap ng kasakiman. At hindi pa alam ni Jason na si Don Emilio ay may lihim ding koneksyon sa mga sinaunang mahika at kayamanang matagal nang nawawala sa bayan ng San Roque. Tahimik ang loob ng maliit na bahay ni Jason habang magkatapat silang nakaupo ni Don Emilio. Sa labas ay maririnig ang mahinang pagpatak ng ulan mula sa bubong na yero. Ngunit mas mabigat kaysa sa tunog ng ulan ang tensyong bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi maalis ni Jason ang kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong pag-uusap ang pakay ng matandang negosyante. Tahimik na pinagmamasdan ni Don Emilio ang bawat sulok ng bahay na para bang may hinahanap. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Jason, mahinahon nitong sabi, "Marami na akong nakitang tao sa bayan na biglang yumaman. Ngunit kakaiba ang kaso mo." Napayuko ang binata. "Wala naman pong kakaiba." Ngumiti ng bahagya si Don Emilio. "Talaga ba?" Dahan-dahan nitong inilabas mula sa bulsa ang isang gintong baryang kaparehong-kapareho nang ibinenta ni Jason kay Mang Fredo. Nanlaki ang mata ng binata. "Saan niyo po nakuha iyan?" "Matagal na itong nasa akin," sagot ng matanda. "Pamana pa ng aking lolo." Maingat na tinitigan ni Jason ang barya. Parehong-pareho ang marka nito sa mga baryang ibinigay ni Ana. Doon lalo siyang kinabahan. "Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng simbolong ito?" tanong ni Don Emilio. Umiling si Jason. "Hindi po." Bahagyang ngumiti ang matanda, ngunit tila may itinatago itong lihim. Ang mga baryang ito ay hindi ordinaryong kayamanan. Galing ang mga ito sa sinaunang mahika. Parang nanigas si Jason sa kanyang kinauupuan. Hindi siya makapagsalita. Patuloy na nakatitig si Don Emilio sa kanyang mukha na tila sinusubukang hulihin ang kanyang reaksyon. "Bakit po ninyo sinasabi iyan?" pilit na tanong ni Jason. "Dahil matagal ko nang hinahanap ang pinagmulan ng baryang ito." Biglang lumamig ang paligid.
kumikislap ang apoy ng gasera kahit walang hangin. Alam ni Jason na naroon si Ana at ramdam niyang hindi nito gusto ang usapan. Tumayo si Don Emilio at naglakad palapit sa bintana. Noong bata pa ako, pagpapatuloy nito, may narinig akong alamat tungkol sa isang diwata na nagbabantay ng kayamanan. Napahigpit ang pagkakahawak ni Jason sa kanyang upuan. Marami ang naniwala na katang-isip lamang iyon, ngunit naniwala ang aking pamilya na totoo ang diwata. Tumigil si Don Emilio at marahang humarap kay Jason. At naniniwala akong nakita mo siya. Nanlamig ang buong katawan ni Jason. Hindi niya alam kung paano sasagot. Tahimik lamang siyang nakatitig sa matanda. Pagkatapos ng ilang segundo ay ngumiti si Don Emilio. "Huwag kang mag-alala," sabi nito, "hindi kita ipapahamak." Ngunit hindi mapakali si Jason. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng matanda. Pakiramdam niya'y may mas malalim itong balak. "Ano po ba talaga ang gusto ninyo?" tanong niya. Dahan-dahang bumalik si Don Emilio sa kanyang inuupuan. "Makipagtulungan ka sa akin." "Paano po?" "Dalhin mo ako sa diwata." Agad umiling si Jason. "Wala po akong kilalang diwata." Bahagyang tumigas ang mukha ng matanda. "Jason," malamig nitong sabi, "huwag mo akong gawing tanga." Tahimik ang buong bahay. Ramdam ni Jason ang unti-unting pagbigat ng hangin sa paligid. "Alam kong may kapangyarihang tumutulong sa iyo," pagpapatuloy ni Don Emilio. "At alam kong iyon ang dahilan ng bigla mong pagyaman." Napalunok si Jason. Ngunit bago pa siya makasagot ay biglang namatay ang ilaw ng gasera. Bumalot ang dilim sa buong bahay. Kasabay niyon ay umihip ang malakas na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Nagulat si Don Emilio at mabilis na tumayo. Unti-unting lumitaw si Ana sa gitna ng bahay. Nagliliwanag ang kanyang katawan habang malamig ang tingin niya sa matanda. Nanlaki ang mata ni Don Emilio. "Totoo nga," bulong nito. Tahimik na nakatayo si Ana habang nakatitig sa matanda. "Umalis ka rito," malamig niyang sabi. Hindi agad nakagalaw si Don Emilio. Halatang namangha ito sa kanyang nakikita. "Isa kang tunay na diwata," mahina nitong sabi. "Hindi ka dapat narito." Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Mula sa pagkagulat ay naging pananabik ang kanyang mukha. "Napakaraming taon kitang hinanap," sabi nito. Napakunot noo si Ana. "Kilala kita." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Ang aking lolo ang dating naglingkod sa mangkukulam na nagkulong sa iyo." Biglang nanlamig ang paligid. Napaatras si Jason. Ngayon lamang niya nalaman na may koneksyon pala ang pamilya ni Don Emilio sa sumpang bumihag kay Ana. "Ang aking pamilya ang dapat sana'y magmamana ng kapangyarihan mo," pagpapatuloy ng matanda. "Ngunit nawala ka." Nagningas ang tingin ni Ana. "Walang sino man
ang maaaring magmay-ari sa akin. Tumawa ng mahina si Don Emilio. Marahil noon, ngunit ngayon ay malaya ka na. Dahan-dahang inilabas ng matanda ang isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa. Agad nagbago ang mukha ni Ana. Napaatras siya na tila natatakot. "Ano iyan?" tanong ni Jason. Ngumiti si Don Emilio. "Isang sinaunang anting-anting." Biglang humina ang liwanag na bumabalot kay Ana. Napansin iyon ni Jason. "Ana!" Bahagyang nanghina ang diwata habang nakatingin sa kwintas. "Ang bagay na iyan," mahina niyang sabi, "ay gawa ng mangkukulam na nagkulong sa akin." Nakangising lumapit si Don Emilio. "Kung susunod ka sa akin, hindi kita sasaktan. Hindi ako kailanman susunod sa iyo." Biglang nagliwanag ang mga mata ni Ana. Umihip ang napakalakas na hangin sa buong bahay. Nabasag ang ilang bote at natumba ang mesa. Napaatras si Don Emilio, ngunit mahigpit pa rin nitong hawak ang kwintas. "Jason!" sigaw ni Ana. "Itago mo ang kahon!" Nagulat ang binata. Mabilis. Agad niyang kinuha ang gintong kahon mula sa ilalim ng kama. Ngunit bago pa siya makalayo ay biglang sumugod si Don Emilio. "Akin na iyan!" Nag-agawan sila sa kahon. Halos mawalan ng balanse si Jason habang pilit itong inaagaw ng matanda. Ngunit kasabay niyon ay muling lumakas ang hangin. Tumilapon si Don Emilio patungo sa dingding. Napahawak ito sa kanyang dibdib habang hinihingal. Nagningas sa galit ang kanyang mga mata. "Hindi pa ito tapos," madiin nitong sabi. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng bahay habang mahigpit na hawak ang mahiwagang kwintas. Tahimik na bumagsak si Jason sa sahig habang yakap ang gintong kahon. Unti-unting humina ang hangin. Ngunit napansin niyang tila nanghihina si Ana. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong niya. Mahinang umupo ang diwata. Hindi ordinaryong tao si Don Emilio. Ano ba talaga ang gusto niya? Tahimik na yumuko si Ana. Ang kapangyarihang nasa loob ng kahong iyon. Napatitig si Jason sa hawak niyang sisidlan. "Anong meron dito?" Huminga ng malalim si Ana bago siya tumingin sa kanya. Ang kahong iyan ay hindi lamang bilangguan. Napalunok si Jason. Isa rin iyang susi sa isang sinaunang kayamanang matagal nang nawawala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jason. At sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang mas malalim pa pala ang lihim na kanyang natagpuan kaysa sa inaakala niya. Hindi agad nakatulog si Jason matapos ang pagpunta ni Don Emilio sa kanyang bahay. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama habang mahigpit na hawak ang gintong kahon. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Ana malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Ramdam ni Jason ang mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Don Emilio.
May kaugnayan pala ang pamilya nito sa mangkukulam na nagkulong kay Ana. At higit sa lahat, may lihim pa palang nakatago sa mahiwagang kahon. Ana, mahina niyang tawag. Dahan-dahang napalingon ang diwata sa kanya. Anong klaseng kayamanan ba ang sinasabi mo? Tahimik muna si Ana bago siya nagsalita. Noong unang panahon, simula niya, may isang sagradong lugar sa gitna ng kagubatan. Doon nakatago ang kapangyarihang nagpoprotekta sa kalikasan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Tahimik na nakinig si Jason. Ang kapangyarihang iyon ay hindi gawa sa ginto o alahas, pagpapatuloy ni Ana. Isa iyong sinaunang biyaya na kayang magbigay ng kasaganaan sa kahit sinong may malinis na puso. Napakunot noo si Jason. Kasaganaan? Tumango si Ana. Habang ligtas ang kayamanan, masagana ang lupa, masagana ang ani, at mapayapa ang mga tao. Ngunit maraming sakim ang nagtangkang angkinin ito. Kasama na roon ang mangkukulam? Oo. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Ana habang inaalala ang nakaraan. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan para yumaman at maghari sa maraming bayan. Ngunit hindi niya mabuksan ang daan papunta sa kayamanan. Bakit? Dahil may tatlong susi na nagbabantay rito. Dahan-dahang tumingin si Ana sa gintong kahon na hawak ni Jason. At isa na roon ang kahong iyan. Nanlaki ang mata ni Jason. Kaya pala gustong makuha ni Don Emilio ito. Tumango si Ana. Kapag nakuha niya ang tatlong susi, maaari niyang mahanap ang kayamanan. Napalunok si Jason. Anong mangyayari kapag napunta sa masamang tao ang kapangyarihan? Tahimik na yumuko si Ana. Masisira ang balanse ng kalikasan. Maraming tao ang maghihirap. Hindi nakaimik si Jason. Bigla niyang naisip ang buong bayan ng San Roque. Kung totoo ang sinabi ni Ana, maaaring manganib ang lahat kapag nagtagumpay si Don Emilio. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Bago makasagot si Ana ay biglang may malakas na sigawan sa labas. Napatingin sila sa bintana. May mga taong nagtatakbuhan sa gitna ng kalsada. Ano iyon? Tanong ni Jason. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya sa labas ay nakita niyang maraming tao ang nagkakagulo sa may dulo ng baryo. May usok na umaakyat sa kalangitan. Sunog! Sigaw ng isang lalaki. Mabilis na tumakbo si Jason papunta roon. Kasunod niya si Ana ngunit hindi ito nakikita ng ibang tao. Pagdating nila ay nakita nilang nasusunog ang bahay ng isang matandang mag-asawa. Naghihiyawan ang mga tao habang pilit inaapula ang apoy gamit ang timba ng tubig. May tao pa sa loob, sigaw ng isang babae. Nanlamig si Jason. May tao. Hindi makalabas si Mang Isko. Walang sino man ang makapasok dahil sa lakas ng apoy. Ngunit walang pag-aalinlangang sumugod si Jason papasok sa nasusunog bahay. Jason! Sigaw ng mga tao.
Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang tela habang hinahanap ang matanda sa loob. Halos hindi siya makahinga dahil sa usok. Maya-maya ay nakita niya si Mang Isko na nakahandusay sa sahig. Mabilis niya itong binuhat. Ngunit habang papalabas sila ay bumagsak ang isang nasusunog na kahoy sa kanilang harapan. Napaatras si Jason. Halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting humina ang apoy sa paligid nila. Nagulat si Jason. Alam niyang si Ana ang may gawa noon. Mabilis siyang nakalabas habang pasan si Mang Isko. Naghiyawan ang mga tao sa labas. Buhay sila. Agad nilapitan ng mga tao ang matanda habang hinihingal namang napaupo si Jason sa lupa. Tahimik na nakatayo si Ana sa malayo habang nakatingin sa kanya. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Lumapit si Aling Rosa kay Jason. "Napakabuti mong bata," sabi nito habang naiiyak. "Kung hindi dahil sa iyo, patay na si Mang Isko." Ngunit sa gilid ng maraming tao ay may isang pares ng matang malamig na nakatingin kay Jason. Si Bruno. Kasama nito si Dencio. "Napapansin mo ba?" Bulong ni Dencio. "Ano?" Parang laging sinuswerte iyang si Jason. Tahimik na nakatitig si Bruno sa binata. May kakaibang pagdududa sa kanyang mukha. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo ay nakaupo si Don Emilio sa loob ng kanyang malaking bahay. Madilim ang kanyang silid habang nakatitig siya sa mahiwagang kwintas na hawak niya. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. "Sigurado ka bang nasa kanya ang unang susi?" Tanong ng matanda. Tumango si Don Emilio. At malaya na rin ang diwata. Unti-unting ngumiti ang matandang lalaki. Kung ganoon, nagsimula na ang pagbabalik ng sinaunang kapangyarihan. Humigpit ang pagkakahawak ni Don Emilio sa kwintas. "Makukuha ko ang kayamanang iyon kahit ano pa ang mangyari. Mag-ingat ka," sabi ng matanda. "Kapag nagising ang buong kapangyarihan ng diwata, mahihirapan tayong pigilan siya." Ngumisi si Don Emilio. "May paraan para mapahina siya." "Ano iyon?" Dahan-dahang tumingin si Don Emilio sa labas ng bintana. "Gamitin natin ang kahinaan niya." Napakunot noo ang matandang lalaki. "Ano ang ibig mong sabihin?" Malamig na ngumiti si Don Emilio. Ang binatang si Jason. Sa kabilang banda naman ng bayan ay walang kamalay-malay si Jason na habang lalo niyang pinoprotektahan si Ana, ay lalo rin siyang nagiging sentro ng panganib. At habang lumalalim ang kanilang samahan, ay may mga taong naghahanda ng sirain ang lahat upang maagaw ang lihim na kapangyarihang matagal nang nakatago sa mundo. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib ni Jason. Mula nang malaman niya ang tungkol sa sinaunang kayamanan, ay pakiramdam niya ay palaging may matang nagmamasid sa kanya. Kahit saan siya magpunta ay tila may sumusunod.
Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang basuriro upang hindi maghinala ang mga tao. Ngunit habang tumatagal, ay mas lalo niyang nararamdaman na may nagbabago sa paligid niya. Ang mga dating nangungutya ay nagiging mabait. Ang mga dating walang pakialam ay pilit siyang kinakausap. At higit sa lahat, mas dumadalas niyang makita sina Bruno at Dencio na nakatambay malapit sa kanyang bahay. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga lumang bote sa labas, ay tahimik na lumapit si Ana. "Hindi maganda ang pakiramdam ko," mahina nitong sabi. Napalingon si Jason. "Bakit?" "May paparating na panganib." Napakunot noo si Jason. "Anong ibig mong sabihin?" Bago pa makasagot si Ana ay biglang may tumahol na mga aso sa dulo ng kalsada. Kasunod niyon ay narinig nila ang yabag ng maraming tao. Agad na patayo si Jason. Mula sa dilim ay lumitaw sina Bruno, Dencio, at 3 pang lalaki. Lahat sila'y may hawak na kahoy at bakal. Nanlamig si Jason. "Anong kailangan ninyo?" tanong niya. Ngumisi si Bruno habang papalapit. "Gusto lang naming makipag-usap." Halatang lasing ang ilan sa kanila. Ngunit sa mga mata ni Bruno ay malinaw ang masamang balak. "Narinig namin," sabi nito, "na marami ka raw itinatagong pera." "Wala akong itinatago." Tumawa si Dencio. "Talaga lang ha?" Lumapit pa si Bruno hanggang halos magkadikit sila ni Jason. "Makinig ka," malamig nitong sabi. "Hindi kami naniniwalang yumaman ka lang basta-basta." Tahimik lamang si Jason. "May tinatago kang lihim." Biglang itinulak ni Bruno ang balikat niya. "Ano ba talaga ang nakuha mo?" Naggingit-ngit si Jason ngunit pinigilan niyang patulan ang mga ito. "Ayokong gulo." Ngunit mas lalo lamang natawa ang mga lalaki. "Hindi mo kami kayang lokohin," sabi ni Dencio. Biglang itinulak ni Bruno ang pinto ng bahay ni Jason at pilit pumasok. "Huwag!" sigaw ni Jason. Mabilis siyang sumunod sa loob, ngunit hinarangan siya ng 2 lalaki. Nagsimula ng maghalungkat sina Bruno sa maliit na bahay. Tinapon nila ang mga gamit. Binaligtad ang mesa. Sinira ang mga kahon. Halos maiyak si Jason habang pinapanood ang pagkawasak ng kanyang tahanan. "Tumigil kayo." Ngunit isang suntok ang tumama sa kanyang tiyan mula sa isa sa mga lalaki. Napaupo siya sa lupa habang hinihingal. Sa sulok ng bahay ay tahimik na nakatayo si Ana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa mga naninira. Unti-unting lumalamig ang buong paligid. Ngunit bago pa niya gamitin ang kanyang kapangyarihan, ay napansin niyang hawak ni Bruno ang mahiwagang kwintas na pag-aari ni Don Emilio. Nanlaki ang mata ni Ana. "Jason," mahina niyang sabi. Napalingon ang binata. Nakita niyang inilabas ni Bruno ang kwintas habang nakangisi. "Sabi ni Don Emilio," sabi nito, "kapag ginamit mo raw ang kapangyarihan mo, mapapahamak ka."
Biglang nanghina si Ana. Napaatras siya habang unti-unting kumukupas ang kanyang liwanag. Nagulat si Jason. "Ana!" Ngumisi si Bruno. Totoo nga ang sabi niya. Mahina ka pala kapag nandito ito. Biglang naunawaan ni Jason ang lahat. Si Don Emilio ang nag-utos sa mga ito. "Nasaan ang kahon?" sigaw ni Bruno. Tahimik si Jason. Lumapit si Dencio at sinuntok siya sa mukha. Tumama siya sa sahig. "Sabihin mo." Dumugo ang labi ni Jason, ngunit matigas siyang tumingin sa kanila. "Hindi ko ibibigay." Nagngalit ang mga lalaki. Sinimulan nilang halughugin ang buong bahay. Mabilis na gumapang si Jason patungo sa ilalim ng kama kung saan niya itinago ang gintong kahon. Ngunit bago niya ito makuha, ay nakita siya ni Bruno. Ayan pala! Agad itong sumugod. Nag-agawan sila sa kahon habang nagkakagulo ang buong bahay. "Huwag!" sigaw ni Jason. Ngunit mas malakas si Bruno. Halos maagaw na nito ang kahon nang biglang kumidlat sa labas. Kasabay niyon ay umaling-awngaw ang malakas na hangin sa buong paligid. Nabukas ng kusa ang mga bintana. Namatay ang ilaw ng gasera. Nagsimulang manginig ang buong bahay. Nagulat ang mga lalaki. Unti-unting nagliwanag ang katawan ni Ana kahit hawak pa ni Bruno ang kwintas. Nangingilid ang luha sa mga mata ng diwata habang nakatingin kay Jason na duguan sa sahig. "Hindi ko hahayaang saktan ninyo siya," madiin niyang sabi. Biglang kumalat ang napakalakas na hangin. Tumilapon ang mga lalaki sa iba't ibang sulok ng bahay. Nabasag ang mga bote at kahon. Napasigaw si Dencio habang tumama sa dingding. Maging si Bruno ay napaatras habang pilit hawak ang kwintas. Ngunit unti-unting umiitim ang balat ng kanyang kamay. Ano ito?" sigaw niya. Mahigpit na nakatingin si Ana sa kanya. Ang kapangyarihang ginagamit sa kasamaan ay may kapalit. Nagsimulang magliyab ang kwintas sa kamay ni Bruno. Napabitaw siya rito habang sumisigaw sa sakit. Kasabay niyon ay tuluyang nabasag ang mahiwagang kwintas. Nanlaki ang mata ng mga lalaki. Unti-unting bumalik ang liwanag ni Ana. "Umalis kayo rito," malamig niyang sabi. Hindi na nagdalawang isip pa ang mga lalaki. Takot na takot silang tumakbo palabas ng bahay. Maging si Bruno ay halos gumapang sa pagmamadaling makatakas. Pagkaalis nila ay biglang humina ang hangin. Tahimik na bumagsak si Ana sa sahig. "Ana!" Mabilis siyang sinalo ni Jason. Maputla ang mukha ng diwata. "Huwag kang magsalita," sabi ni Jason habang nag-aalala. Ngunit bahagyang ngumiti si Ana. "Ayos lang ako." "Hindi ka mukhang ayos." Tahimik na tumingin si Ana sa kanya. "Ginamit ko ang natitira kong lakas." Napayuko si Jason habang pinipigilan ang galit at lungkot. "Kasalanan ko ito."
Umiling si Ana. Huwag mong isipin iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jason. Pinoprotektahan mo rin naman ako. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Sa unang pagkakataon ay mas lalo nilang naramdaman kung gaano sila kahalaga sa isa't isa. Ngunit sa malayo, mula sa loob ng malaking bahay ni Don Emilio, ay nakamasid ang matanda sa kanilang direksyon mula sa bintana. Kasama niya ang misteryosong lalaking nakaitim. Nabigo sila, sabi ng matandang lalaki. Tahimik nang ngumiti si Don Emilio. Huwag kang mag-alala. Kahit nabasag ang anting-anting, tumango si Don Emilio. Hindi mahalaga. Napakunot noo ang matanda. Bakit? Dahan-dahang inilabas Don Emilio ang isang lumang mapa mula sa kanyang mesa. Nagliliwanag dito ang isang simbolong kapareho ng nasa gintong kahon. Dahil alam ko na ngayon kung nasaan ang pangalawang susi. Madaling araw pa lamang ay gising na si Jason. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Marahang umiihip ang malamig na hangin, ngunit hindi nito maalis ang bigat na kanyang nararamdaman. Wasak ang ilang bahagi ng kanyang bahay dahil sa nangyaring paglusob ni Bruno. Nagkalat pa rin sa paligid ang mga basag na bote at sirang gamit. Tahimik na lumabas si Ana mula sa loob. Bagaman mahina pa rin siya, ay mas maayos na ang kanyang anyo kaysa noong nakaraang gabi. Lumapit siya kay Jason. Hindi ka pa natutulog. Umiling ang binata. Hindi ako mapakali. Naupo si Ana sa tabi niya. Pareho silang natahimik habang pinagmamasdan ang kalangitan. Maya-maya ay nagsalita si Jason. Kasalanan ko ito. Napalingon si Ana. Bakit mo sinasabi iyan? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka hahabulin ni Don Emilio. Mahinang ngumiti si Ana. Noong matagal pa akong nakakulong, akala ko habang buhay na akong mawawala sa mundo. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Tapos ngayon naman ay nadadamay ka sa gulo. Umiling si Ana. Hindi ako nagsisisi. Tahimik na yumuko si Jason. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tuwing nakikita niyang nasasaktan si Ana, ay parang may kumikirot sa kanyang dibdib. Bago pa siya makapagsalita ay may narinig silang mga yabag. Mabilis na napalingon si Jason. Si Aling Rosa iyon. May dala itong maliit na basket ng pagkain. Paglapit nito ay nakita niya ang wasak na bahagi ng bahay. Anong nangyari rito? Gulat nitong tanong. Napakamot sa ulo si Jason. May mga lasing lang pong ng gulo kagabi. Hindi kumbinsido si Aling Rosa ngunit hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang ibinigay ang dala niyang pagkain. Mag-ingat ka, Jason, sabi niya. Pakiramdam ko'y may malaking problemang dumarating sa buhay mo. Tahimik na tumango ang binata. Pagkaalis ni Aling Rosa ay muling nagsalita si Ana. Kailangan nating mahanap ang pangalawang susi bago si Don Emilio.
Napatingin si Jason sa kanya. Pero paano natin mahahanap iyon? Tahimik na tumingin si Ana sa gintong kahon na nasa mesa. May paraan. Lumapit siya rito at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw. Unti-unting lumiwanag ang mga ukit sa kahon. Nagulat si Jason. Maya-maya ay may lumabas na maningning na simbolo sa hangin. Mistulang mapa ito. Nanlaki ang mata ni Jason habang pinagmamasdan ang lumulutang na larawan. Isa itong lugar, sabi niya. Tumango si Ana. Ang bundok sa hilagang bahagi ng bayan. Napakunot noo si Jason. Ang bundok mapanglaw? Oo. Nanlamig si Jason. Kilala ang lugar na iyon sa mga nakakatakot na kwento. Marami raw nawawala roon at hindi na nakakabalik. May ilan pang nagsasabing may mga kakaibang nilalang na nagbabantay sa bundok. Sigurado ka bang doon? Oo, sagot ni Ana. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng pangalawang susi. Tahimik na napaisip si Jason. Alam niyang mapanganib ang pupuntahan nila. Ngunit alam din niyang mas mapanganib kapag naunang makarating doon si Don Emilio. Kailan tayo aalis? Tanong niya. Tanghali. Mahina ang kapangyarihan ng mga masasamang nilalang kapag maliwanag. Tumango si Jason. Agad siyang naghanda ng ilang gamit. Tubig, pagkain, flashlight, at lumang kutsilyong ginagamit niya sa pangangalap ng basura. Pagsapit ng tanghali ay nagsimula silang maglakad papunta sa bundok Mapanglaw. Tahimik ang buong daan. Habang papalayo sila sa baryo, ay mas lalong kumakapal ang mga puno sa paligid. Halos hindi na tumatama ang sikat ng araw sa lupa dahil sa kapal ng mga dahon. Maya-maya ay napansin ni Jason ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging tunog lamang ng kanilang mga yabag ang maririnig. Ang creepy naman dito, bulong niya. Tahimik lamang si Ana habang naglalakad. Biglang huminto ang diwata. Napalingon si Jason. Ano kung problema? Hindi agad sumagot si Ana. Nakatingin lamang siya sa madilim na bahagi ng kagubatan. May sumusunod sa atin. Nanlamig si Jason. Ano? Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang makita. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang kutsilyo. Ana, manatili kang kalmado. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang isang malaking hayop. Nanlaki ang mata ni Jason. Isa itong napakalaking itim na aso na halos kasinlaki ng kalabaw. Nagliliyab ang mga mata nito habang nakatitig sa kanila. Napaatras si Jason. Ano iyan? Tagapagbantay ng bundok. Mahina ngunit seryosong sagot ni Ana. Umungol ang nilalang habang unti-unting lumalapit. Tumitindig ang balahibo nito
at lumalabas ang matutulis na pangil. Nanginginig si Jason, ngunit pilit siyang tumayo ng matatag. "Hindi tayo makakalaban diyan," bulong niya. "Hindi natin kailangang lumaban." Lumapit si Ana sa harapan niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Biglang lumiwanag ang paligid. Huminto ang malaking aso. Maya-maya ay tila kumalma ito habang nakatingin kay Ana. "Tagapag-ingat ako ng sinaunang kapangyarihan," sabi ng diwata sa kakaibang wika. Hindi maintindihan ni Jason ang kanyang sinasabi. Tahimik lamang na nakatitig ang malaking aso. Pagkatapos ay unti-unti itong umurong. Maya-maya ay tuluyan itong naglaho sa dilim ng kagubatan. Napabuntong hininga si Jason. "Akala ko katapusan na natin." Bahagyang ngumiti si Ana. Hindi lahat ng nilalang dito ay masama. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang lumang bahagi ng bundok. Doon ay may nakita silang sirang hagdan pababa sa ilalim ng lupa. Napakunot noo si Jason. "May lagusan dito?" Tumango si Ana. Diyan nakatago ang pangalawang susi. Tahimik na bumaba ang dalawa. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, ay mas lalong lumalamig ang paligid. Maya-maya ay nakarating sila sa isang malaking kuweba. At sa gitna nito ay may isang lumang pedestal na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang makinang na berdeng kristal. Nanlaki ang mata ni Jason. "Iyan ba ang pangalawang susi?" "Oo." Ngunit bago pa sila makalapit, ay biglang umaling-aungaw ang isang pamilyar na boses sa likuran nila. Sa wakas, mabilis na napalingon si Jason. Nanlamig siya nang makita si Don Emilio kasama ang ilang armadong lalaki. Nakangisi ang matanda habang nakatingin sa berdeng kristal. "Salamat sa pagdala sa akin dito." Nanigas si Jason habang nakatingin kay Don Emilio. Hindi niya namalayang sinusundan pala sila hanggang sa bundok Mapanglaw. Kasama ng matanda ang 5 armadong lalaki na may dalang itak at baril. Sa likuran naman nito ay naroon ang misteryosong lalaking nakaitim na unang nakita ni Jason sa bahay ni Don Emilio. Tahimik ngunit malamig ang tingin nito. Nakangising lumapit si Don Emilio habang pinagmamasdan ang berdeng kristal sa gitna ng kuweba. "Napakatagal kong hinintay ang araw na ito," sabi nito. Napahigpit ang hawak ni Jason sa kanyang kutsilyo. "Hindi namin ibibigay sa inyo ang susi." Tumawa si Don Emilio. "Sa tingin mo ba kaya mo akong pigilan?" Lumapit si Ana sa harapan ni Jason upang protektahan siya. "Hindi mo dapat ginagamit ang kapangyarihang ito para sa kasakiman," malamig niyang sabi. Ngunit ngumisi lamang si Don Emilio. "Ang kapangyarihan ay para sa mga taong marunong gumamit nito." Maya-maya ay sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Agad lumapit ang mga armadong lalaki. Napaatras si Jason habang pilit iniisip kung paano sila makakatakas. Ngunit bago pa man sila maabutan,
ay biglang lumiwanag ang buong kuweba. Itinaas ni Ana ang kanyang kamay. Umihip ang napakalakas na hangin. Tumalsik ang mga bato sa paligid habang natumba ang 2 tauhan ni Don Emilio. Ngunit mabilis na tumayo ang misteryosong lalaking nakaitim. Nagulat si Jason nang makita niyang may inilabas itong maliit na sisidlang bakal na may kakaibang simbolo. Biglang nanghina si Ana. "Ana!" sigaw ni Jason. Napaatras ang diwata habang unti-unting kumukupas ang kanyang liwanag. Ngumiti ang lalaking nakaitim. "Ang mga sinaunang selyo ng mangkukulam," sabi nito. "Hindi ka pa rin ligtas laban dito." Nanlaki ang mata ni Jason. Mabilis niyang sinalo si Ana bago ito tuluyang bumagsak. "Jason," mahina nitong sabi, "huwag mong hayaang makuha nila ang kristal." Ngunit papalapit na ang mga tauhan ni Don Emilio. Napalunok si Jason. Wala siyang laban sa dami ng mga ito. "Dakpin ninyo siya," sigaw ni Don Emilio. 2 lalaki ang agad sumugod kay Jason. Mabilis siyang umiwas sa unang suntok, ngunit tinamaan naman siya ng siko sa tagiliran. Napangiwi siya sa sakit. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas malalaki at mas malalakas ang mga ito. Tinamaan siya ng suntok sa mukha at bumagsak sa sahig ng kuweba. "Jason!" sigaw ni Ana. Ngunit bago pa muling makalapit ang mga lalaki, ay biglang umugong ang buong kuweba. Nayanig ang lupa. Nalagas ang ilang bato mula sa kisame. Nagulat ang lahat. Unti-unting nagliwanag ang berdeng kristal sa gitna ng kuweba. Maya-maya ay may malakas na boses na umalingaw sa paligid. Hindi karapat-dapat ang may pusong sakim. Nanlamig ang mga tauhan ni Don Emilio. Maging ang matanda ay napaatras. Biglang kumalat ang berdeng liwanag sa buong kuweba. Kasabay niyon ay unti-unting lumitaw mula sa likod ng pedestal ang isang napakalaking nilalang na yari sa bato at ugat ng puno. Nanlaki ang mata ni Jason. "Ano iyon?" "Tagapagbantay ng pangalawang susi," mahina ngunit nag-aalalang sabi ni Ana. Ang higanting nilalang ay may nagliliwanag na berdeng mata. Mabagal itong tumayo habang nanginginig ang buong kuweba sa bigat ng katawan nito. Lahat ng may masamang hangarin ay hindi makalalapit sa susi, sabi ni Ana. Ngunit ngumisi si Don Emilio. "Walang makapipigil sa akin." Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake. Sumugod ang mga lalaki habang may dalang armas. Ngunit sa isang hampas lamang ng higanteng tagapagbantay ay tumilapon ang dalawa sa dingding. Napasigaw ang iba. Mabilis na umatras si Jason habang hawak si Ana. Nagkagulo ang buong kuweba. May mga bumabagsak na bato habang patuloy ang pagyanig ng lupa. "Jason," mahina ulit na sabi ni Ana, "kunin mo ang kristal." "Ano? Paano?"
Ikaw lang ang maaaring lumapit. Nagulat si Jason. Bakit ako? Tanging taong may mabuting puso ang makakahawak sa susi nang hindi napapahamak. Napatingin siya sa berdeng kristal. Ngunit nasa gitna iyon ng nagwawalang tagapagbantay. Hindi ko kaya. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Kaya mo. Tahimik silang nagkatitigan. At sa mga mata ni Ana ay nakita ni Jason ang buong tiwala nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo papunta sa pedestal. Pigilan ninyo siya, sigaw ni Don Emilio. Agad siyang hinabol ng misteryosong lalaking nakaitim. Ngunit bago ito makalapit ay humarang ang higanteng tagapagbantay. Nagkaroon ng pagkakataon si Jason. Mabilis siyang tumalon paakyat sa pedestal at hinawakan ang berdeng kristal. Biglang kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa buong kuweba. Napapikit ang lahat. Naramdaman ni Jason ang matinding init na dumaloy sa kanyang katawan. Kasabay niyon ay may mga larawan siyang nakita sa kanyang isipan. Isang sinaunang kagubatan, 3 makinang nasusi, at isang napakalaking punong kahoy na naglalabas ng gintong liwanag. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang tinig. 2 susi na ang nagising. Unti-unting humupa ang liwanag. Nang muling maidilat ni Jason ang kanyang mga mata, ay hawak na niya ang berdeng kristal. Tahimik na ang higanteng tagapagbantay. Unti-unti itong naging bato muli. Ngunit nagngangalit sa galit si Don Emilio. Akin yan. Agad itong sumugod. Ngunit bago pa siya makalapit ay biglang bumagsak ang malaking bato mula sa kisame at humarang sa kanyang daraanan. Nayanig muli ang kuweba. Magsisigunaw na ang lugar, sigaw ng isa sa mga tauhan. Mabilis na tumakbo si Jason pabalik kay Ana. Aalis na tayo. Tumango si Ana kahit mahina pa rin. Mabilis silang tumakbo palabas ng kuweba habang patuloy ang pagbagsak ng mga bato sa paligid. Sa likuran nila ay naririnig nila ang galit na sigaw ni Don Emilio. Ngunit hindi na sila lumingon. Pagkalabas nila ng kuweba ay agad silang napahinto habang hinihingal. Kasabay niyon ay tuluyang gumuho ang lagusan sa likuran nila. Tahimik na napaupo si Jason habang hawak pa rin ang berdeng kristal. Unti-unting ngumiti si Ana. Nakuha natin ang pangalawang susi. Ngunit kahit nagtagumpay sila, ay ramdam pa rin ni Jason ang panganib. Dahil alam niyang hindi titigil si Don Emilio hanggat hindi nito nakukuha ang lahat ng susi. At higit sa lahat, hindi pa nila alam kung saan nakatago ang huling susi na magbubukas sa lihim ng sinaunang kayamanan. Tahimik ang kagubatan habang nagpapahinga sina Jason at Ana sa ilalim ng isang malaking puno. Kapwa sila hinihingal matapos makatakas sa gumuhong kuweba. Hawak pa rin ni Jason ang berdeng kristal habang pinagmamasdan ang kakaibang liwanag na nagmumula rito. Paminsan-minsan ay kumikislap ito,
na tila buhay. Tahimik na nakasandal si Ana sa puno. Bagaman nakangiti siya ay halatang nanghihina pa rin dahil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Jason. Tumango si Ana. "Unti-unti ring babalik ang lakas ko." Tahimik na yumuko si Jason. "Pasensya ka na kung hindi dahil sa akin." "Jason," mahinang putol ni Ana, "ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi mo kasalanan ito." Napatingin ang binata sa kanya. "Pero lagi kang nasasaktan dahil sa akin." Ngumiti ng bahagya si Ana. "At lagi mo rin akong pinoprotektahan." Natahimik si Jason. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa tuwing magtititigan sila ni Ana. Habang tumatagal ay mas lalo niyang nararamdaman na ayaw niyang mawala ang diwata sa kanyang buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang lumiwanag ang berdeng kristal. Nagulat silang dalawa. Unti-unting lumutang ang kristal mula sa kamay ni Jason. Kasabay niyon ay nagliwanag din ang gintong kahon na dala nila. Maya-maya ay may lumitaw na bagong simbolo sa hangin. Mistula itong mapa. Ngunit hindi tulad ng nauna, mas malinaw ang anyo nito ngayon. Nanlaki ang mata ni Ana. Iyan ang lokasyon ng huling susi. Mabilis na tumayo si Jason. "Saan?" Tahimik na tinitigan ni Ana ang lumulutang na simbolo. Pagkatapos ay unti-unti siyang napakunot noo. "Imposible." "Anong problema?" Dahan-dahang tumingin si Ana kay Jason. Nasa ilalim ng lumang simbahan sa bayan. Nagulat si Jason. "Ang lumang simbahan ng San Roque?" Tumango si Ana. Kilalang abandonado ang simbahang iyon. Mahigit 50 taon na itong hindi ginagamit matapos masira ng malakas na lindol noon. Maraming tao ang naniniwalang may kababalaghang nangyayari roon, kaya bihira nang may magpunta. "Bakit doon nakatago?" tanong ni Jason. Tahimik si Ana bago siya nagsalita. "Dahil ang lugar na iyon ang dating pintuan papunta sa sinaunang kayamanan." Nanlamig si Jason. "Kung ganoon, malapit na talaga tayo." Tumango si Ana ngunit hindi mawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Kapag nakuha natin ang huling susi, magigising ang tunay na kapangyarihan ng 3 susi." "Anong mangyayari pagkatapos?" "Tuluyang magbubukas ang daan patungo sa sagradong puno ng kayamanan." Tahimik na napaisip si Jason. Ngunit may isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. "Ana?" Napalingon ang diwata. "Bakit parang napakahalaga mo sa kayamanang ito?" Sandaling natahimik si Ana. Para bang nagdadalawang isip siyang magsalita. Ngunit kalaunan ay marahan siyang huminga. "Dahil ako ang isa sa mga tagapagbantay nito." Nanlaki ang mata ni Jason. "Ano?" Noong unang panahon, simula ni Ana, 3 diwata ang naatasang bantayan ang kapangyarihan ng sagradong puno. Tahimik na nakinig si Jason.
Ang bawat isa sa amin ay may hawak na susi. Ngunit dumating ang mga taong nais angkinin ang kapangyarihan nito. Kasama ang mangkukulam? Oo. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Ana habang inaalala ang nakaraan. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga tagapagbantay at ng mga sakim na tao. Anong nangyari? Maraming namatay. Natahimik si Jason. Upang maitago ang kapangyarihan, isinakripisyo ng 2 diwata ang kanilang sarili upang mailayo ang mga susi. Napabuntong hininga si Ana. At ako ang nahuli. Tahimik lamang si Jason habang nakatingin sa kanya. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit mahalaga kay Ana ang pagprotekta sa mga susi. Hindi lamang iyon tungkol sa kayamanan. Tungkulin niya iyon sa loob ng napakahabang panahon. Jason, mahinang sabi ni Ana, kapag nakuha natin ang huling susi, magiging mas mapanganib ang lahat. Hindi ako uurong. Napatingin si Ana sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango si Jason. Hindi kita iiwan. Sandaling natahimik si Ana. At sa unang pagkakataon ay tila namula ng bahagya ang kanyang mukha. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, ay may narinig silang malakas na ugong mula sa malayo. Napalingon sila. May maitim na usok na umaakyat sa direksyon ng bayan. Nanlaki ang mata ni Jason. Ang bayan. Mabilis silang tumakbo pabalik sa San Roque. Habang papalapit sila, ay mas lumilinaw ang kaguluhan. Maraming tao ang nagsisigawan at nagtatakbuhan sa kalsada. May ilang bahay na nasusunog. Nagulat si Jason. Anong nangyari rito? Lumapit si Aling Rosa habang umiiyak. Jason. Aling Rosa, ano pong nangyari? May mga armadong tao na nananakot sa bayan. Nanlamig si Jason. Mga tauhan ni Don Emilio. Tumango ang matanda habang nanginginig. Hinahanap ka nila. Naginggit-ngit si Jason. Biglang may malakas na boses na umalingaw-ngaw sa gitna ng bayan. Jason. Mabilis siyang napalingon. Sa gitna ng plaza ay nakatayo si Don Emilio kasama ang maraming armadong lalaki. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. At last, bumalik ka rin. Galit na humakbang si Jason. Bakit ninyo dinadamay ang bayan? Dahil ayokong magtago ka pa. Tahimik na nakatitig si Don Emilio kay Ana. Dalhin ninyo sa akin ang huling susi. Hindi kailanman, malamig na sagot ni Ana. Ngumisi ang matanda. Kung ganoon, bigla nitong itinulak pasulong ang isang lalaking nakagapos. Nanlaki ang mata ni Jason. Mang Isko. Duguan ang matanda habang hawak ng 2 tauhan ni Don Emilio. Naganggit-ngit si Jason. Anong ginawa ninyo sa kanya? Simple lang, sabi ni Don Emilio. Kapag hindi ninyo sinabi kung nasaan ang huling susi, isa-isang mamamatay ang mga taong malapit sa iyo. Nanlamig si Jason.
Maging si Ana ay napahigpit ang kamao. Nakangising tumingin si Don Emilio sa kanila. May oras kayo hanggang bukas ng gabi. Pagkatapos ay malamig nitong itinuro ang lumang simbahan sa dulo ng bayan. Dahil alam kong doon tayo magkikita para sa huling susi. Madilim ang buong bayan ng San Roque ng gabing iyon. Halos walang tao sa kalsada dahil sa takot kay Don Emilio at sa mga armadong tauhan nito. Ang dating masiglang baryo ay tila naging tahimik na lugar na nababalot ng pangamba. Sa loob ng sirang bahay ni Jason ay mabigat ang katahimikan. Tahimik na nakaupo si Jason habang nakayuko. Paulit-ulit niyang naiisip si Mang Isko na hawak ng mga tauhan ni Don Emilio. Hindi niya matanggap na nadadamay na ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Sa kabilang banda ay tahimik na nakatayo si Ana malapit sa bintana. Pinagmamasdan niya ang abandonadong simbahan sa malayo. Jason, mahina niyang sabi, hindi natin maaaring ibigay kay Don Emilio ang huling susi. Hindi agad sumagot ang binata. Pero paano si Mang Isko? Tahimik si Ana. Pareho nilang alam na walang balak tumupad si Don Emilio kahit makuha nito ang gusto. Kapag nabuksan niya ang sagradong kayamanan, sabi ni Ana, mas maraming tao ang mapapahamak. Napapikit si Jason. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinakain ng bigat ng sitwasyon. Maya-maya ay tumayo siya. Kukunin natin ang huling susi. Napalingon si Ana at ililigtas natin si Mang Isko. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Bagaman alam nilang mapanganib ang gagawin nila, ay pareho rin nilang alam na wala silang ibang pagpipilian. Pagsapit ng hating gabi ay tahimik silang nagtungo sa lumang simbahan ng San Roque. Mataas ang buwan habang marahang umiihip ang malamig na hangin. Ang abandonadong simbahan ay tila mas nakakatakot sa dilim. Wasak na ang ilan nitong bahagi at nababalot ng lumot ang mga pader. May mga sirang rebulto at basag na bintanang tila nakatingin sa kanila habang papalapit sila. Napahigpit ang hawak ni Jason sa gintong kahon at berdeng kristal. Handa ka na ba? Tanong ni Ana. Huminga ng malalim si Jason. Oo. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng simbahan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng kanilang mga yabag ang maririnig. Maya-maya ay napansin ni Jason ang kakaibang simbolo sa sahig malapit sa altar. Nanlaki ang mata ni Ana. Iyan ang tatak ng mga sinaunang tagapagbantay. Lumapit siya rito at ipinatong ang kanyang kamay sa simbolo. Biglang lumiwanag ang buong simbahan. Nayanig ang sahig. Nagulat si Jason nang unti-unting bumukas ang bahagi ng altar. May lumitaw na hagdang bato pababa sa ilalim ng simbahan. May lagusan, bulong niya. Tahimik silang bumaba. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, ay mas lalong lumalamig ang paligid. Maya-maya ay nakarating sila sa isang napakalawak na silid.
Nanlaki ang mata ni Jason sa kanyang nakita. Ang buong lugar ay napapalibutan ng mga sinaunang ukit at makinang na kristal. At sa gitna nito ay may isang maliit na pedestal na yari sa puting bato. Sa ibabaw nito ay nakalutang ang isang gintong susi na nagliliwanag. Ang huling susi, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa sila makalapit ay biglang umaling-aungaw ang mabagal na palakpak sa likuran nila. Nanlamig si Jason. Mabilis siyang napalingon. Nakatayo roon si Don Emilio kasama ang kanyang mga tauhan. Kasama rin nila ang nakagapos na si Mang Isko. Nakadugo ang noo ng matanda, ngunit buhay pa ito. Napakagaling, nakangising sabi ni Don Emilio. Alam kong kayo rin ang magdadala sa akin dito. Naggit-ngit si Jason. Pakawalan ninyo siya. Ngumiti lamang ang matanda. Kapag nakuha ko na ang susi, lumapit si Ana sa harapan ni Jason. Hindi mo nauunawaan ang kapangyarihang gusto mong angkinin. Hindi mo ako mapipigilan. Biglang inilabas ni Don Emilio ang isang lumang punyal na may kakaibang simbolo. Nagulat si Ana. Ang sandata ng mangkukulam. Ngumisi ang matanda. Ito ang magbibigay sa akin ng kontrol sa kapangyarihan ng tatlong susi. Mabilis siyang sumugod patungo sa pedestal. Ngunit kasabay niyon ay biglang nagliwanag ang buong silid. Umaling-aungaw ang isang napakalakas na boses. Hindi maaaring angkinin ng pusong sakim ang sagradong kapangyarihan. Nayanig ang buong ilalim ng simbahan. Biglang kumalat ang gintong liwanag mula sa huling susi. Kasabay niyon ay nagsimulang gumalaw ang mga ukit sa paligid. Unti-unting lumitaw mula sa sahig ang tatlong higanting tagapagbantay na yari sa bato at ugat ng puno. Nanlaki ang mata ng mga tauhan ni Don Emilio. Ano ang mga iyon? Sigaw ng isa. Ngunit bago pa sila makatakas, ay mabilis na hinarang ng mga higante ang daan. Nagkagulo ang buong silid. Mabilis na tumakbo si Jason upang iligtas si Mang Isko habang abala ang mga tauhan ni Don Emilio. Jason, sigaw ng matanda. Ngunit mabilis niyang natanggal ang tali ni Mang Isko. Tumakbo po kayo. Agad tumakbo ang matanda palayo. Samantala ay pilit namang inaabot ni Don Emilio ang huling susi. Ngunit sa bawat hakbang nito ay mas lalong lumalakas ang gintong liwanag. Napangiwi ito sa sakit. Hindi, sigaw nito. Biglang humarang si Ana sa kanyang daraanan. Tama na. Naging gitngit si Don Emilio. Umalis ka sa tabi ko. Itinaas nito ang punyal at sinubukang saksakin si Ana. Ngunit mabilis na humarang si Jason. Nanlaki ang mata ni Ana. Jason! Tumama ang punyal sa balikat ng binata. Napaatras siya habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Jason! Sigaw ni Ana habang agad siyang sinalo. Ngunit kahit sugatan ay pilit pa ring tumayo si Jason. Ay hindi kita hahayaang saktan niya,
Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Jason ang luha sa mga mata ng diwata. Biglang nagliwanag ang buong silid ng mas malakas kaysa dati. Kasabay niyon ay lumutang ang 3 susi sa hangin. Ang gintong kahon, ang berdeng kristal, at ang huling gintong susi. Unti-unti silang umikot sa paligid nina Jason at Ana. Umaling-aungaw muli ang mahiwagang tinig. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa sakim. Lumakas ang gintong liwanag. Napaatras si Don Emilio habang natatakpan ang kanyang mga mata. At ito'y para lamang sa mga pusong handang magsakripisyo para sa iba. Biglang nagsanib ang liwanag ng 3 susi. Kasabay niyon ay bumukas ang likurang bahagi ng sinaunang silid. Nanlaki ang mata ng lahat. Sa likod nito ay lumitaw ang isang napakalaking punong kahoy na yari sa gintong liwanag, ang sagradong puno ng kayamanan. At doon tuluyang nagsimula ang tunay na kapalarang naghihintay kina Jason at Ana. Wakas.